Okay, dito. Soup Talks Episode 5, Season 2. Alright, so welcome to another episode of Soup Talks. This is episode 5 of Season 2. So kung di nyo pa napapanood yung episode 4, I don't know what you're doing with your life. Panoorin nyo na. So the links are, or the playlist is linked under. Welcome to Soup Talks. So kasama natin ngayon ng isang the man of the year of 2025. Diba? You can say. Oo. Grabe yung title, seryoso. Kumbaga, the character of the year for 2025. Wow. Si Boss Lester Samson of Panic. Thank you so much, Soup Talks, for having me. Again, it's always a pleasure po na maging part po ng show. Bumabalik na naman yung polo ko. Sabi ka nila. Marami kang fans. Oo, sabi ka nila, napaka-humble ni Boss Lester kasi po ng po. Binilang mo yung po ko. Kung may po counter ka nun, ang dami nun, pare. Ang dami. Subukan mo huwag magpo. Dare natin yan. Ay, wala. Walang po. Kung meron man, bilangin nyo lahat ng po. Makakasagot or makakaunang makaka-comment kung ilang po ang masasabi ni Boss Les, may premyo sa amin. So, simulan nyo ang pagbilang. Okay. So, Boss Lester, pakilala mo naman sarili mo, pakilala mo naman yung Panic. Okay, boss. Ako po si... Ako si Lester Samson, co-owner, ng Panic. Yung other half na owner ng Panic is si Maggie, yung partner ko. Tapos, Panic. Panic God. So, ano ba yung Panic? Okay, Panic is a movement po. Okay lang maski mag-counter na kayo ng po, hindi ko mawala eh. Is a movement. Hindi siya necessarily about cars. Panic is about everything. Panic is a lifestyle brand actually. Gusto niyo ba malaman yung history? Yes. Panic started way back 2020 during pandemic. Tatrabaho pa ako sa call center noon. Mawala na ako ng trabaho. Tapos nag-decide ako na ituloy yung dream ko na mag-build ng negosyo, which is yung work from home. So, isa ako sa mga nag-pioneer ng work from home. Okay. Hindi nakakaalam. Yung mga VA, gano'n? Mga VA kasi dati, pag tatanungin ka, anong trabaho mo VA? Anong VA? Di ba? 2018, 2019. So, ni-normalize ko yung work from home noong 2020 kasi nga mawalan na kami ng work. So, pinitch ko yung idea sa mga, kasi at that time, operations manager na ako sa isang call center. So, sa mga kakilala kong mga director of operations that time, pinitch ko yung idea na work from home. So, yung cost nila is mas mababa. Tapos, they don't need to buy any devices sa mga employees nila. Yung any obligation sila sa government is medyo mababawasan. Tapos, may kumagat na isa. So, doon nag-start. Okay. Yung brand. Ay, yung negosyo ko. Now, balik tayo bakit ko in-open up yun. Kasi 2020, ano ba yung, may template ba ng work from home dati? Wala ata. Wala. May blueprint ba? Wala. How to handle a work from home setup? Wala. Na meron kang 10, 20, 30, 40, 50 agents na in-handle. So, Na hindi sa isang location. Hindi sa location. So, paano mo malalaman kung nagtatrabaho sila? Correct. Paano mo malalaman kung nagbibigay ba sila ng proper customer service sa mga nagtiwala sa aking mga accounts noon? Accounts meaning mga kumpanya. So, doon na-build yung panic attacks ko. Okay. Panic attacks, yung anxiety, depression. And then, so that's 2 years, 2020 hanggang 2022. So, nagkaroon ako ng panic attack kasi pag nag-fail ako dito, ano yung kasunod na gagawin ko? Yung alam ko lang is a call center. So, I'm not shy to admit na I've been in this industry for about 16 years now. Okay. So, eto lang ang alam kong gawin. And I'm still doing it. So,
pag nag-fail to, COVID, nag-fail yung work from home, anong gagawin ko? Yung Ford Ranger ko noon, pare, 2020, kakakuha ko lang, 0 down payment, I'm paying 24,000 a month. What if I fail? So, doon ako nagkaroon ng panic attacks, 2020 hanggang 2022. Tapos, sabi sa akin ng doctor ko noon is, I need to start giving you these medicines na. Rivotril, Clonazepam, I think you need to, ano mo na lang, Masarap yun pag pinakalo. Dudurugin mo sa halo. Durug ka talaga. Sabi nila. Napanood ko sa YouTube. Tapos, sabi ko, new norm, sabi ng doktor, hindi mo na pwedeng, you cannot keep taking this medicine. Yeah. Kasi inaabot. May cycle lang yan eh. Which is totoo. I'm using it as an excuse. Para makatulog ako nung araw na yon. And para kinabukasan, panibagong araw naman. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, I know I told this story a lot of times already. And I hope na makapag-inspire ako ng tao, ng mga nanonood. Na again, it's not always about cars. I know panic started sa kotse. Pero from the beginning, ang advocacy ng panic is about mental awareness. Kaya nga, merong seek inner peace from the beginning, from the get-go. Like, when we first met, boss, nakita mo na yung seek inner peace. Yun na yung tagline. Yun na talaga. And then, ang ginawa ko, so I went home without... Meron. Okay. So I went home without the medicine, without the prescription ng medicine. So, yung 2022, boss, na normalize, na coined yung word na new norm. Diba? New norm. So, ito na yung new norm, Lester. So, yung panic anxiety is umaatake yan. Dumarating yung panic anxiety without any hint. Bigla na lang siyang umaatake. Biglang dumarating. So, kaya sinulat ko yung panic na word sa piece of paper. Maraming piece of paper. Para ina-anticipate ko na siyang dumating. Okay. Well, minsan dumarating siya hanggang sa hindi na siya dumating. Okay. Kasi ina-anticipate ko siyang dumating. So, kaya panic ang pangalan. Kaya panic yung pangalan, hindi dahil sa panic, nagpapanik sa kotse, nagpapanik sa racing. Hindi. Nagpapanik siya dahil sa, yun nga. Kaya panic siya dahil dun sa experience ko. Teka lang, ayusin mo yung mic na. Kasi may mic din ba sa Okay. Iyon, kasi yung word na panic kasi is is a very general word, diba? So pwede mo siyang pwedeng sariling interpretation kung ano yung panic for them, diba? Kumbaga everyone experiences panics naman here and there. Like for example, pagdating bayaran ng bills, Panic ka. Or for example, kahit prepared ka, bigla magkasakit ang anak mo. Panic ka. Nakaka-relate siya sa lahat ng tao. And that's why I think po, for me, ginamit ko yung platform ng kotse para mas spread yung awareness. Katulad yan, marami tayong nakikita na news sa social media na nag-e-S. Kukomit ng Yes. And it saddens me na sa sobrang bata, lahat na nasa kanya. Pero hindi pa rin natulungan or walang awareness. All of us are talking about, to be honest, all of us are talking about mental awareness. All of us are talking about anti-bullying. Pero it still happens. No, hindi na mawala yun. Pero why it's still happening? We have a big platform na gamitin We have social media. The platform, biggest platform in the world right now, social media. We have Instagram, we have Facebook, we have YouTube, we have other social media platforms. Pero why it's still happening? It's still happening. Kasi, di ba, people won't understand na how it really feels hanggat di mo siya nararamdaman ng sarili mo Correct. Kasi maski sabihin mo may idea ka, iba pa rin yung feeling na ikaw yung pinagdaanan mo sarili yun. Totoo. That's why, siguro kaya ginamit ko ng matindi yung platform ng karera, ng kotse, para at least sa lahat ng mga blessings na nakuha ko, may naiambag ako sa kotse. No, so would you say yung panic, yung kotse, help
you also na to overcome those panic episodes? Yes. Kasi, lalo yung mga EG days ko, again, hindi po ako matagal na sa kotse. And I'm not shy to admit na hindi ako veterano sa kotse. Pero, I'm experienced enough when it comes to, let's say, pag-handle ng mga hobbies like kotse, NBA cards, lahat. So, in-apply ko dun yung pagiging mahilig ko sa mga bagay-bagay. So, sa pagkukotse, nag-focus ako dun. Yung mga pagkalikot-kalikot, na-divert ngayon yung attention ko. Tapos, ang unang-una kong team sa kotse, boss, is yung One Day, tiga Batangas. Okay. Tapos, nung medyo natuto na ako, gusto ko nang gawin yung advocacy ko. Yung sa panic. So, to answer your question, nakatulong. Kasi, nakakilala ako ng mga bagong kaibigan, lalo sa South, mga tiga Batangas. And yes, nakatulong siya. Kumbaga, plus na lang yung, boss, to be honest, hindi naman kumikita ang panic. To be honest, sa sobrang raming sponsorship ng panic, boss, negative ang panic. Everybody knows it. Passion lang. It's all about passion and Spreading the word. Spreading the word po. Kaya yung sa Manila Auto Salon, the biggest, subjective to, pero one of the biggest car show platform sa Philippines. Major yun. Major. Nakalagay sa likod ng kotse ko po, sa loob, is Seek Inner Peace pa rin. So, binalik ko yung raming liveries ng FL5 na yung pare. Di ba? Raming liveries. Ang dami. Kada laro, iba. Pero, nilagay ko yung Seek Inner Peace sa last. Nilagay ko yung Seek Inner Peace sa last. So, you mentioned kanina na marami kang naging hobby before kotse-kotse. So, ano yung mga naging hobby mo noon? Okay. Bago ang kotse, mechanical keyboard. Okay. Oo. Mechanical, mga Marami pa rin talaga nababaliw sa ganun. Oo. Kasi kung mahilig ka magbuting-ting talaga, may enjoy mo yun. Paano mo ma-enjoy ang keyboard? Tunog. Kasi may na-modify rin siya eh. Kumbaga, spread out mo yung internals niya, maglalagay ka ng mga May parts sa keyboard? May mga ano rin siya, cheat code. Meron mga ganun, mga hack para gumanda lalo yung feel ng pag-type mo, yung smoothness. Kasi kung ang trabaho mo is nasa harapan ka ng computer, like most of the time, everyday, kasi yun nga, work from home, di ba? So gusto ko yung computer setup ko is talagang masarap. So battery feel yung ayoko ng clacky. So nasa Team Thoki ako. Team Thoki. Ano bang tunog ng magandang keyboard? Ako to. Malutong, ganon? Parang gano'n. Plastic, ganon. Kasi meron mga iba-ibang klaseng switches yan eh. Meron yung color blue, yun yung talagang maingay. Clacky. Parang gano'n. Yellow. Meron parang pag pinindot mo, medyo deep naman yung sound niya. Gano'n. Yun ang thok. Mga tactile, gano'n. Mga bagay na hindi ko na... Nerd. Nerds. Yung mga bagay na hindi ko na naaabot. So aside from keyboards, ano pa naging hilig mo, hobbies, and ano? Well, NBA cards. Common. Pero... Beckett pa eh, no? Meron pa bang Beckett ngayon? Wala na. Wala nang Beckett? May check na lahat online eh. Meron may online Beckett. Pero may, anyway, yung diecast. Pare. Hot Wheels, gano'n? Hot Wheels. 1963 Corvette split window. Ang collection, ang line ko nun. Tawag pa namin line sa collection ko nun. Hot Wheels, may Tomica. Kasi, yung lolo ko, meron siyang 1963 na split window na Corvette na Stingray. And 1963 is the only year na nilabas ng Corvette Stingray yung split window. Okay. Kasi maraming na-aksidente, kaya yung the following year, 1964, buo na yung likod. So, yun yung collection ko. And I still have a handful of 1963 Corvette sa bahay. Siguro in a way, nagsilbing inspiration siya para bumili ako ng mga kotse. Yeah. Oo. So, would you say, before pa lang mag-start ng mga modifying cars, into cars ka na talaga? Yes. We have Mirage Colts dati. We have yung mga lumang kotse, box types. Kumbaga, kaya nga ako bumili ng Chevy Nova eh. 1979. Kasi gusto kong mag-pay tribute sa lolo ko na nagturo sa akin ng pagkukotse. Again, hindi ko naisip na magiging addict ako sa kotse.
Pero, looking back, ako yung naghahawak ng ilaw. Ako yung, kasi ganun wala. Ako yung tigahawak ng ilaw, pag nag-aayos siya, alas 9, alas 10 ng gabi. Ako yung tigapatay ng lamok, pare, pag habang nag-aayos siya ng kotse. Kasi, alam mo, magnadapuan, patay may lamok. So, lolo ko, tito ko, uncle ko, he used to race as well. Hindi nga lang yung legal race, pero back in 1970s and 80s, nag-race sila sa I don't know kung saan, pero they race. Ayun. And one of my uncle actually died from racing. Okay. Si Uncle Bobby ko. So, ayun. Shoutout sa pinsan ko sa Cavite. Daddy nila yun. So, nung nagsimula ka na mag-kotse-kotse naman ang trip mo, anong ginawa mo doon sa mga dating hobbies mo? Kinalimutan mo na ba? Or hanggang ngayon, pasundot-sundot ka pa din? Kinalimutan ko siya, pero hoarder ako tol Wala akong binitawan. Yung mga mechanical keyboards ko, nandiyan pa. Yung diecast ko, nandiyan pa. Yung NBA cards ko, wala na. Malamang nanakawan ka na rin ang booklet mo na NBA cards. Binanghiran, dito na balik. Diba? Lahat naman dumaan doon. Yun, boss. Yung diecast ko, nandiyan pa. Tapos yung mechanical keyboards ko, nandiyan pa. Kasi, boss, hindi ako, to be honest I don't have the luxury to buy all these things dahil hindi ako well off dati. Kumbaga, kaya yung mga keyboards ko, 3 lang. Pero ang rami kong switches, marami kong extra pads. Kumbaga, marami kong parts. So, parang ganun. So, pinagpapalit-palit. Hanggang ngayon, may mga switches ako, mga iba-iba. Keycaps, iba-iba. May linear switches, may mga serial switches, tactile switches. Fucking nerds. I have meron pa akong SV65, something like that. I still have those. Anyway, nung nag-NBA cards kasi nung kinokollect mo? Magulat ka pare, very John Stockton. Number 12, Utah Jazz. Okay. Ang John Stockton na mahal na card niyan would be yung autographics na hoops dati. Yes, and Quicksilvers. Yeah, Quicksilvers na transparent. Ako dati, ang kinokollect ko na. Ikaw nag-collect ka ba na? Hindi. Loser. Ako kinokollect ko dati, Sean Kemp. Mr. Highlight. Sean Kemp. Yung tanda mo yung video na naka-green siya na yung trademark na hoops yun, of Upper Deck. Upper Deck yun? Upper Deck. Yan. Pero alam yun. although kasi yung mga Sean Kemp kasi walang high-valued cards. Pero Stockton. Pero meron sila yung mga rare na parang yung meron ako isang card dati na Sean Kemp na naka-costume siya ng Santa Claus. Okay. Parang na hoops yan. Hindi ko na matandaan Alam mo yung card na yun, yung makapal? SPX yan okay. Sobrang gusto ko yung card na yun. Meron akong isang booklet, yun lang, puro ganun lang. Isang card? Same. So marami kang double, triple, quadruple. Isang album. Nagka-value siya? Hindi. Trash card. Ano ba yun yung Upper Deck na mura? Na yung may border na puti. I forgot. 94.95 nila ba yan? Mga ganon. Grade school ako dun Sinaswap ko trade ko yung mga jersey ko ng mga penny. Kasi pinapadala ako sa galing US mga Jordan penny. Okay. Pag nakakita ako doon sa kung saan bumibili ng mga cards na may ganong card siya. Kinuha mo? Sinaswap ko yun. Para doon sa card na yun. Pero tol ko ngayon, may value. Siguro, meron akong card na alam ko sobrang mahal na siya ngayon. Pero during that time, tigil na ako Tapos parang, lang siya, butaw cards lang siya dati. Meron akong rookie card ni Kobe Bryant. Damn, bro! Shit! Rookie card si Kobe Bryant, ang dami ko. Malalaman mo rookie card ang card. Kapag yung statistics sa likod, college. College. Hindi NBA season. Hanggang ngayon? Nawala na. Bro, thousands of dollars, pare. Lalo namatay si Kobe. Wala akong alam. Hindi ka nag-NBA cards? Pokemon cards na. Si Kobe Bryant tol is dapat supposed to be Charlotte.
Na-trade siya kay Vladdy Divac. Kaya siya napunta Lakers. Magkakasabay niyan si Kobe, si Allen Iverson, di ba? Yung magkakataon. Si Kevin Garnett. Stackhouse, Jerry Stackhouse. Yan, yung era na yan. Stephen Marbury. Stoudemire. Oo, Damon Stoudemire pa. Stoudemire. Kilala ko naman yung mga yun. Huwag kayong mag-alala. Yun, cards lang, okay din. Tapos nag-collect ako ng SPX. Yun naman from 001 to, if I'm not mistaken, card 220. So, binuo mo yung line. Oo. Kasama yung mga X-Factor, yung mga ganon. Kasi binibili ko box eh. Box. So, during that time, parang magkano yung box? Mahal. Ang SPX, 3,000. Isang box. Ang SPX, isang piraso, isang pack eh. Oo. Di ako umabot sa ganun. Di ko sa... Siguro naka-3 box ako. Para mabuo mo. ko. Pero ang dami tapon. Dati no? Ang per card, ang per deck, 70 pesos. Tapos yung makapal, sa 100. 120. Hindi ko kasi kaya mag-collect ng Jordan kasi sobrang mahal. Tinry ko. Hindi ba random sa pack yun? Oo eh. So, tambahan pa rin. Kapa. Gilid pa yan. Kapa. Ina-adjust mo pa yan. Papakiramdaman mo yung flexible ng cards. Tumama ka doon? Hindi. Yung mga die-cut pala. Yung mga die-cut. Kapa mo yung dulo. Yung mga die-cut, madami akong die-cut. Meron pa ako dyan, parang niloko ko na nagtitinda sa labas ng school namin sa MCU. Tol, tangina. Ay, pwede ba yun? Okay, i-blip dyan. Ang ginagawa niya, Tol, pinubuksan niya. Tapos sinasara ulit? Oo! Super low scale. Kapag wala akong makuha maganda naka-800 na yata ako, 80 pesos. Ba't wala akong makuha? Nakukuha na pala niya. Yung mga special price. Ganda, pare. Tangina. Nakakatawa lang yung panahon ng NBA cards eh. Masaya. Meron ka na save until now? Wala na. Hiniram yun, tapos di na nabalik. O kaya, wala. Hindi, yung bandang uli, wala na akong pakialam sa cards eh. Hindi mo na maalam magkaka-value siya ng gano'n kalaki. Nandun sa drawer, natitiklop na, gano'n. Ano na siya, hindi na siya mint condition. At saka yung booklet, wala na rin. Wala na. Alam ko, binenta ko rin nung mayroon ako mong pinagdadaanan. At least nakatulong. 1,000 na lang. Doon na nagmakulit siya ng card. Pwede naman, 1,000 na lang. Okay. So, how long ka na nagsimula magbuo ng kotse? 2023, late 2023. Doon ako nag-start magbuo ng kotse. Nag-start ako sa EG. Okay. Tapos 2024, medyo dumiin na ang konti. Actually, doon ko nakilala yung most of my trusted friends. Sila Linold, kapatid niya si Harold, tapos si Yuan, tapos si Kim, tsaka si Renz. Tapos mga kaibigan sa Batangas. Actually, sila pa rin yung kasama ko ngayon. Day ones. Doon simula. Kinupal pa ako ni Linold nun. Pero Linold is one of my best friends, ha. Kinupal ako ni Linold kasi fresh. EG fresh, pare. 280, bili ko. Mahal. SR3, tapos JC Black. Ganun, pag tinabi mong JC Black, isa na sok. Iba eh. So, pare, okay. Pagkita ko sa kanya, kita kami na sa Michelle. Tayo na pare yung pinto. Hindi align. Hindi niya sinabi. Malinis. Pwede sa maselan. To na. Ako pare, maselan akong tao. Sabi ko, ba't hindi pantay? Ay, haling mo lang yung bisagra niya. Sabi ko, sige, okay. Sabay pagbukas ko ng loob, may mga ngat-ngat ng dagang carpet. Okay. Tapos, ito mo nakatawa. Yung pintuan sa likod, yung track. Tailgate. Hindi mo masara. Bakit? Kailangan malakas. Okay. Yung sakit na So, pag-uwi ko sa bahay, gabi-gabi same night. Pag-uwi ko sa bahay, Tol, ba't hindi masara? Kuya, ibagsak mo lang ng malakas. Nakakailang bagsak na ako na yung kapit-bahay. So, kupot na yung gano'n. So, tapos, yung sidings, yung itim na sidings, saka yung mga chin. Parang pag umuulan, saka kinakarwash, tumutulo. Ano mumuti? In-sprayan lang pala ng Pilax. Okay.
So, imbis na magalit ako, sabi ko, puta, ilang taon lang si Lidl 20 years old that time. Pero, hindi naman niya ako binigyan ng pangit na unit. It was a good deal. Kumbaga, it's the buyer's last decision. Pwede mo naman hindi bilhin eh. Pwede ko naman di bilhin eh. Kasama yan sa buy and sell. And I respect the grind, pare. I respect the grind. Like, 90% of my friends sa kotse parang nasa buy and sell. And I respect the grind. Anyway, imbis na magalit ako sa kanya, natuwa ako sa kanya. Kasi, ang bata-bata mo. Pero ang galing mong... Maloko! Linold, sorry. Pero itong nakakatawa kay Linold, tol, hindi nga ako iniwan during the process. Yes. Inayos namin yung kotse. Kumbaga may after sales. May after sales. Dagdag bayad nga lang kasi kailangan palitan yung ganyan. Pero hindi niya ako iniwan sa process. And I really treasure that moment kasi nakilala ko yung team ng Panic. Team ng Panic. So, yun, it's a very, kasi that time, nag-build ako ng wealth. Pero it's still a humbling experience na may ma-meet ka ng mas bata sa'yo na nag-grind twice or even thrice harder than you na bata. And I see that a lot right now. Hindi lang sa kotse, sa ibang bagay. And halos lahat ng mga bata ngayon. Ang dami na. Young millionaires, dami. Dami, bro, no? Young entrepreneurs. Yung mga nag-crypto, yung mga gano'n, no? Pero ako, I'm nothing against crypto. Pero, as long as, if I don't see it and I cannot touch it, I'm out. I'm out. Pero, huge respect sa mga nag-crypto. And I heard there's a wave right now sa crypto about I'm not gonna disclose any information, pero about changes in currency exchanges. Pero, good for you. Oo nga, naririnig ko nga rin yan. Do you wanna talk about it? Ako kasi bitter ako sa crypto eh. Ayaw mo. Ayoko kasi di ko siya nasabayan eh. Ako rin, hindi naman ako. Kaya nung yumaman na yung mga tao, dito yan. Kung yumaman tayo doon. Totoo yan. Hindi natin naabutan. Kasi nabutan ko yung Bitcoin, naalok sa akin 3,000 pesos. Damn, bro. 1 Bitcoin. May 50 Bitcoins yung kaibigan ko. Bro, nasaan na kaibigan mo? Nandiyan lang. Grabe. Inaalok niya ako 3,000 pesos. So ngayon, tawag namin sa, sabi ko sa'yo eh. Ngayon, 3 million. Magkano ba ngayon grip? Hindi ko na... Pero ayoko na disclose. Pero going back dun sa EG mo na yun, nainiwala ka ba sa kasabihan na anyone who gets into the Honda game, mapabata, mapapantanda, pagdadaanan yung rites of passage na ganun? EG. Hindi, yung ganong experience. Yung matatalaba ka, kailangan mong madapa talaga. Kailangan pagdaanan yung maskam ka. Mabibili mo yung ganito yung declared sa'yo, tapos pagkakita mo, iba. Tol, alam nyo, ilang beses sumama loob ko dyan. Sa mga parang kaibigan ko pa. Pero na-realize ko, para ikaw ba, magne-negosyo kayo, bibenta mong palugi o at cost? Hindi. Hindi, minsan kasi din ang kondisyon ng kotse, subjective. Tama. Kasi hindi naman modelong kotse yung binibili natin. Luma na. And right now, yung mga kaibigan ko sa Batangas o sa South o miski sa Norte, hanggang ngayon parang kaibigan ko pa rin. Isa sa mga naging kasama ko dyan si JM Katigbak. Yung sinakita ko kanina. Didiin ng kotse nun. Madiin yun. Tsaka baliw din sa pyesa yun. Maraming binenta sa akin yan. Ikaw, JM, hindi. Si JM tsaka si Kuya Sunny ng Group N Auto Sports. Group N. Mga day ones kayo mga yan, boss. Kumbaga, teka, paano nangyari na, puro taga-South yan? Taga Quezon City ka lang. Ganito, magandang storya, magandang tanong. Si Linold, okay. Tiga Laguna. So, dinadayo mo siya lagi. Dinadayo ko ba? Tol, natatawa sila, ba't dito ka pa nagpapaayos? Nasa QC ka. Sabi ko, mas maganda na yung Kaya nga, di ba, boss, maganda yung after sales eh. Maganda yung mag-build ka ng connection sa customer mo. Kasi miski nasan ka, pupuntahan ka ng customer mo. Pagtiwala sila sa'yo. Kaya, miski nasa Batangas, nasa Laguna, pupunta pa ako. May sira nga lang na fuse eh. Kaya padala ko Batangas, pare. Kano lang fuse? 15 pesos, 20 pesos. Well, I think that goes for any business naman, no? It's not about the money naman talaga.
Most of the time, it's about the money. Pero there will be times na sa relationship with the customer. Yung relationship with clients ang importante. Totoo. Yung pandulo. Long game. Long game. Kasi, parang ano yan eh. Kunyari, parang sa sponsorship. Di ba bro? Kunyari, nag-i-sponsor ako. Wala akong cabin dyan. Pero, kung isipin nila, okay, nakikilala si Panica. So, yun yung balik sa akin. Mm-hmm. Which is, mamaya, magdudugtong yan. Magdudugtong yung kwento ko na yan na kumita si Panic o bumalik yung pera ni Panic sa mga products namin. Pero ang ginawa namin ng Panic is, imbes na pumera, okay na ba pag-usapan yun? Talon tayo. Yung Sagad sa Drag. Nagpa-event. Sagad sa Drag 2 ngayon, sa December 6 and 7, ang registration fee is 2,500 lang. 2,500 lang? 2,500 lang. Ano to? Year 2007? Mura, no? And, let's say, hindi naman sikreto sa iba na ang bayad sa 2 araw sa BRC is tig-rate siya ng mga, let's say, 400, 500 to 2 days. Siyempre, kailangan mo bayaran yung ilaw, kailangan mo bayaran yung marshals. Kailangan mo bayaran yung maglilinis Lahat. Kailangan bayaran. So, balik pera lang. Kasi may price pa eh. Ang price is, may cash price pa rin. It's going to be roughly around 90,000 cash prices. Hindi siya ganun kalaki. Okay. Hindi naman kasi kami malaking brand eh. Pero hindi katulad ng ginawa namin nung unang Sagad sa Drag na nagbigay kami ng malaking cash prize. Pero syempre dumating kasi sa point na parang naging pera-pere. Nawala yung essence of racing. Alam niyo boss, dati tinatanong ko sa mga OG na karirista na maraming lalaro dyan, maraming pera dyan eh. Marami tayong cash prize. Sabi nila, most of them, hindi, lalaro lang dyan mga magugulang. Lalaro lang dyan yung mga kayang magdiin. Paano naman yung mga gusto lang maglaro? So, na-realize ko yan sa FTW, na-realize ko yan sa Group N Sports, na-realize ko yan sa kaibigan sa Clark, na kung gusto mong makuha yung grassroots, baba mo yung registration fee. So, everyone can join. Mabalik mo lang yung pera. Kung ang intention mo lang talaga is magpalaro at hindi kumita, baba mo yung registration fee, mabalik lang sa yung pera o matalo kang konti para makasali yung lahat maski hindi madiin yung kotse. Kasi Kumbagang hirap kasi balik yung love of the game, no? Totoo, boss. Totoo. Kasi some are hesitant to join kasi unang-una sabihin natin kasi mabagal yung kotse nila. Or hindi sila Honda. Oo. 'Di ba? So, reluctant sila mag-join kasi parang ano gagawin ko dyan? Mamamasyal. Parang Pero gano'n. bracket racing naman siya eh. Yun na nga hindi nila maintindihan eh. Yun na hindi maintindihan ng mga iba na hindi naman siya palakasan. Pagalingan siya. Oo. Consistency. Oo. Yung iba nawawala ng lakas ng loob. Kasi malakas mag-sandbag to, magaling mag-sandbag to, bababayan ng bracket. Kasi alam niya mas malaki pa rin yung premyo sa babae. So ngayon, mawawala na yung ganun. Tsaka maganda yun, mababa yung entry fee. At least yung overhead cost mo for that certain race day would be lessened also. Kasi rerenta ka bang paddock, mag-chip in kayo sa paddock, magkano paddock, gasolina mo, pagkain mo, tas yung entry fee. Kumbaga, sa normal na entry fee na NDRC which is like 5 something. 5,500. Makukover mo na yung gasolina mo tsaka pangkain mo. Siyempre, ano ka lang. Correct. Kain mo, normal kain lang. Tama. 2,500. That's diba? Way back early 2000. Oo. So, eto nga kung kaya kong gawin 2,000, why not? Oo. Sarado natin 2,000. Sige. Sarado natin 2,000. 2,000. So, 2,000. Kasi again, ang goal dito is, since gumawa ng Mark yung Panic this year, I want to end it on a high note na nagpalaro si Panic, tinupad niya yung pangako niya na hindi pepera si Panic, hindi ako pumera. Miski kaya ko naman. Oo. Hindi ako pumera. Kasi events like that are income generating naman if you do it right. Tama. If you put a price on everything naman, kung lahat talaga sisingilin mo, Sponsorships may chance ka din talagang kumita. Unless na lang, it was bagyo 2 days before, bago yung event mo, yun, wala talagang makakasali. Totoo. Pero kung theoretically,
tutubo kasi talaga dapat, di ba? Tubo. Or anything na you exert that much effort, kailangan may balik. Correct. Oo. Let's say you have 200 entries. Ito sabihin natin sa iba yung math. Kunyari, 200 entries, and let's say you're paying 5,500 each entry. So that's how much for times 200. So let's say a little over 1.1? 1.1 million, for example. Tama ba? 200 times 5 is 1 million. Tama, 1.1. Let's say ang bayad mo for 2 days is 500,000. Ang bayad mo sa cash price, let's say, a little over 100,000. So, meron kang tabong 400, 500,000. Kita yon. So, kung gagawin ko is, for me to get my money back, at least I need to have 300 registrations. So, gagawin ko 2,000 per registration. So, let's say if I get 200, meron ako 400,000 na babalik sa binayad kong 500 plus, still down pa rin ako. Pero again, it's the experience eh. Boss, nung May 10, May 11, yung Panic Against the Drag, at least, I think for the longest year, yun yung huling drag racing na nakita ko na hanggang 10 p.m. nagda-drag race pa. Tsaka yun lang nag-traffic ang BRC. Yes, boss. Ano ka ba nun? Wala ako. Nandun kami nun. Kayo nandun. Boss, grabe. Surreal. Hindi ako nakapunta nun experience. Tsaka hindi nakakainis yung pila. Nakikita mo yung mga OG, mga kaibigan mo eh. Kagwintungan kayo sa labas eh. Ewan ko lang kasi malainis ka. Nasabugan ka nun, di ba? Hindi. Hindi kami yung isa. nag-practice. May yung isa. Hindi, yung dala namin kotse, hindi namin... Di ba yung kay Miggy Hindi yun? na laro. Hindi namin pre-practice. So, confident kami na, sige, isang pass lang yan. Okay na. May dial-in tayo. Pag-pass namin, walang vitek. Hindi kumagat. Buti na lang, dumating si Mickey. Layos. Nakita namin yung engine niya. Ay, akin na yung engine mo! Hiniram namin yung engine niya. Well, masaya. Masaya. Masaya din, no? Last time, ilan nag-register nun? Boss, umabot ng... Dami! Umabot ng 460. Sinusulat na lang nila sa... Naubos sa sticker eh. Naubos. Kasi sabi nila, hanggang 400 lang restaurant. Then, damihan yan. Hanggang sa lumabas, 467. Sinusulat na lang nila sa windshield. Pero yung event na yun, tumubo yun. Boss, ang ginastos ko doon sa cash price is 100,000. Imagine, boss, 100,000 for expert, champion, 30-20. Sportsman, 150 rin sa sportsman. Tapos about 80-20-10. Let's say 400. Let's say 400. Tapos ang bayad sa track. About 600, 500 to 600. Hindi ako kumita. Kasi ang deal is hindi ko siya binayaran yung venue. It's a split between the organizer. Kasi NDRC last leg yun eh. Split kami. Hindi ko siya pwedeng bayaran kasi part siya ng NDRC. So, nag-split lang kami. And the split is favorable to them. Kasi kailangan kong ma-meet yung certain number before I actually get a commission or a split. Okay. Unlike Panic Sagad 2. Na solo na. Pero, for me, I'm happy. Miski na lugi ako. Di lugi eh. I mean, for me, boss sometimes, boss, you really need to pay. You really need to spend to feel, para ma-feel mo yung certain emotions eh, na hinahanap mo eh. I don't wanna sound parang philanthropist na, alam mo yun yung... To give back to the community. Hindi. It's just that sometimes, to be human, sometimes you need to pay to feel that eh. Yung mga bagay-bagay. And we're just human naman eh. And if we have means to do it, or to do so, na bumili ng bagay na ganyan, o mag-spend ng mga bagay na ganyan, why not? Parang yung lang din eh, wala naman pinagkaiba ng lumabas kayo, nagpunta kayo sa club. Sigaw nagbayad lahat. Parang ganun lang. Kasi ito larger scale lang. Correct, yung boss. money naman is mababawi mo eh. Correct, boss. Pero yung feeling na binigay niya sa'yo, it's parang memories mo. Fulfilling, memorable nga. Tama, boss. Tsaka it's also the greatest way to end 2025 with a bang. Yes, boss. Diba? Yes. Character of 2025. Grabe. Boss, yung title na yan, boss, ngayon wala narinig yan. The Man of the Year. Grabe. The Man of the Year, 2025.
Thank you. Ako. Oh. Anong tanong mo? Hindi, wala. Hindi, iba. Ako yung time na nag-start ka dun sa EG, sabi mo, yun yung first mo. Pero no-promote mo na si Panic nun. Hindi pa. One Day ang team ko dati. Team One Day. Kasama mo sila Aijin. Oo. Sila Jean. Hot Street Champion palagi. Sila Boss Gado. Natawa nga ako kasi tawag namin sa kanya Chugads. So, mini-message ko siya minsan, Boss Gado, naalala kita. Kasi Panic Chugads. Hindi Panic Chugad. Natatawa siya. Pakita ko sa chat message siya. Sabi niya, Boss, buti nakakaalala ka ba? Sabi ko, bakit naman hindi? Kumbaga, may mga bago, hindi ako magpapakabanal, boss. Hindi ako malinis na tao. Gago rin ako. Pero, hindi ko makakalimutan yung mga bagay, yung mga taong tumulong sa akin. Alam po, it sounds cheesy and marami na kayo narinig na ganito, pero miski hindi kayo maniwala, pero ganoon talaga. Hanggang sila magpapatunay, boss. Yung kasama ko noon, Team One Day, hanggang ngayon, kasama ko pa rin. Yung Group and All Sports hanggang ngayon, kasama ko pa rin. Miski nagbagong kotse ako, nag-DC Racing ako, nag-Speedworks ako, nag-Restoration ako, hanggang ngayon, kasama ko pa rin sila lahat. Nadalagdagan, may nababawas, pero yung mga talagang nakasama ko dati, kasama ko pa rin. Well, I think inevitable naman sa ganitong industry yung lilipat-lipat ka. Oo, boss. You need to find your own path eh. At saka depende din kasi sa kotse. Sa kotse, kasi hindi lang naman. Alam nga naman, FL5 ka, kasama mo, mga 90s, 80s sa kotse. Pero ngayon, babalik ako ng 90s. 90s, no? Boss, lalaruin ko yung Chevy Nova na binubuo. Puta, lalabanan mo siya si Captain Hook. si Cap, yung pula? Hindi, yung mga tanda sa Clark. Mga itim. Yung mga kano. Oo, mga nakiitim na mga muscle car. Alam niyo ba yung story nun? Ewan ko kung totoo Namatay na Ken Kepner. Yun yung nag-build ng kotse. Pero yung isa rin sa driver na yun, namatay na. During, I don't know, during pandemic. Anyway, yung isang nag-champion doon na nakapula, nakamaro, di ba? Kamaro. Panic yun sila Yaj ng old schooler. Nag-champion sila sa pro. Ang tutulin din naman kasi. Pare tol. Sila yung nagbibuild ngayon ng... So, shoutout sa Pampanga. Doon mo dinala yung doon ko rin binili. Okay. Doon naman, basta old school, doon mo magbibili sa Pampanga. Ang nabentahan ko, boss, is ang nabilihan ko, boss, is yung mga lolo nila is talaga mga foreigner. So, galing talaga sa mga sundalo dati yung mga kotse. So, pilido nga ng papel, pare. Ayaw ko lang sabihin, pero bubulo ko sa inyo mamaya. Kasi yung lolo ko, may shop siya dati. Wala kayo sa lolo ko, joke. Yung lolo ko, may shop siya dati sa labas ng Clark. So, lahat ng clients niya, yung mga US military. So, doon natuto mag-drive tatay ko at sa banda ng mga sakyan, ganyan. Tapos, di ba, dami tambak na kotse. Minsan, nagtataka sila bakit hindi na nakiklaim yung kotse. Bakit? Namamatay sa gera. So, minsan, nakiklaim na lang yung kasama nila sa dog tag na lang yung dala. Pero ang dami pa rin natenggang sasakyan. Kaya nung high school tatay ko, nakaimpala siya, ganyan. Kasi yung mga naiwan ng mga Kasi parang nalungkot ako bigla. Baka may double check yung sasakyan. Kasi usually dog tag na lang para maklaim yung kotse na ito yung may-ari ito. Kasi tax-free sila yung mga sundalo. Nakapag-import sila. Well, kaya pala di ba sa may Bandat Timog, di ba? May kotse siya ng mga luma na... Skala Alfred? Oo. Nilapit rin nun. Kaya sa Pampanga talaga, pagdating sa mga muscle cars, doon mo matatagpuan. Shoutout ko lang. Pampanga Old Schoolers Club, sila Boss Larsen, saka sila Boss Yaj. Yun lang, boss. Thank you. So, after nung lumang kotse, tapos bumili ka na ng mga modelo, nagulat ka ba sa transition pagdating sa gastos ng pagbuo ng bago at pagbuo ng luma? That's a hard question Kasi sa luma, boss, mahal din. Pero konti lang ang bibilin mo para mabuo. Versus sa bago, medyo mahal, pero ang dami mong kailangan bilhin para mabuo yung kit mo. Versus luma, bili ka lang ng wing, bili ka lang ng chin sa EG, okay na. May tindig na. Drop mo lang. Ngayon, boss, kailangan mo pang skirt, kailangan mo pang bili ng damper kit,
Kailangan mo pang ilagay ng magandang pang ilalim, front end, rear end na sway bars, tablings. Mahal. Mahal din talaga. Pero kung kukumpara may prices ng Mugen dati, lang 90s, hindi nalalayo sa presyo ng mga... Dahil sa rarity ng parts. Rarity. Nagulat ako, yes. To answer your question, boss, yes. Nagulat ako dahil ang gastos. So if you were to choose, would you go for a restoration project or a modelong fully built project like the FL5? Hirap ng tanong mo. Kasi feeling ko, he took a piece of the pie in every category. Lahat. Tinikman niya isa-isa, tapos saka pa lang na hinahanap ko ano yung ano niya, di ba? So ngayon, in this point in time, masasabi mo, much more expensive si modern car kasi ang daming available parts. Ang dami mong pwedeng gawin. Yes, especially yung modern car na meron ako is not a normal modern car. Oo, isa pa yun. It's a Type R. So lahat premium. Lahat premium. Tapos, pero, and yes, marami available parts. Kaya minsan, ang rami kong kits. Meron akong kit for spoon, meron akong kit for HKS. Kasi readily available versus sa 90s na very rare yung kits. Tsaka tuloy-tuloy yung development pa. Tuloy, opo. Pero to answer your question, boss, kung ano yung mas gusto ko, restoration. That's why I sold my, yung Type Rs ko. Kasi meron nang binibuild na with restoration, Sir Horeb, S2000 at saka DC2. And for me, okay na yan. Kasi siguro, may EG pa pala ako. Sorry. Yung pag modern car, ang challenge mo lang doon is the money you have to spend. Sa older cars, yung challenge mo doon is to find the parts na yes, mabuo mo yung gusto mong... Ako, ang take ko dyan, a modern car, the challenge is to make it stand out. Kakaiba. Kumbaga, hindi siya catalog build. Kasi nabutan naman natin yung panahon na medyo modelo pa yung mga EK eh. Na during that time... Hindi ko na nabutan yun. Siguro ikaw. Hindi ko nabutan ng modelo yung EK, boss. na during that time... Pero yung tama na mo? 40! Ang puta maganda ba ako sa'yo? Maganda ako ng kotse-kotse. Okay. So during that time, halos ganun din, pero hindi katulad ngayon. Huwag kayo maniwalang 40 lang yun. Hindi, nung EK9 mo, anong ginawa mong build sa EK9 mo? Lowered mags lang. Kasi EK9 pipe, parang siya. Yan yung naka-green ka. Na mags. Hindi, ano yun? Yung VTI yun. VTI. Nagkaroon ako ng EK9 na legit talaga. EK9 ka talaga. 96 body na EK9. Bro. So, ano nangyari? Nagkaroon na anak. Okay. Nagkaroon na Oh, anak. hindi, DC5 nyo. Ano panahon ng DC5 nyo? Modelo yun. Pero hindi siya dito. Kumbaga, local. Maski si EK9 kasi, EK body pa rin siya. Pero feeling ko kasi, depende lang din talaga sa path na tatahakin mo eh. Kasi sa DC5 nyo, pure racing. Pure racing. So, yung DC5 mo, inunat mo? Nag-binild mo ba? O sariwa. Racing. Hanggang ngayon? Wala na rin. Urig. Left. Hindi. Right. Converted. B-plate. Tangina. DC5, tapos... Yung mga hindi mo nakalang tataas yung value, ba't kung binitawan gano'n? Yun. Mga DC2 pare, no? EM1. Hindi, EM1 meron eh. May hint na raw eh. Dati kasi two-door eh. SI eh. Actually, maraming EM1 dito. Na mga nakatago, mga nakaganyan. Okay talaga? Kaso ang problema kasi sa EM1 dati, kapag buo siya dumating, mahal. Kasi binayaran ng tax eh. So yung mga EM1, yung mga Lego. putol. Ang ina pare, masakit pa na yung tikat daw. Pak! Ina tol. Sakit nun. Yung iba, putol lang gitna. Eh, ang titignan mo doon kung lumalapat yung salamin sa likod. Okay. Puta, ngayon ko naisip pare. Kaya hindi nagtutugma yung kay Linod. Putol yun, pare. Siguro. SR3 body raw eh. Ewan ko ba doon, puta? Siguro. Anyway. Yun, so mas right now, in this point in your life, mas trip mo na yung restoration. Restoration and then SUV. SUV gaming. Family at saka hobby. Yung unnecessary na sports car. Well, I consider Type R a sports car. Hindi siya yun. Pero kasi, anyway, hindi na yung mga Type Rs.
well, sasabihin ko, S2, putang ina, mas mahal pala S2. Pero gusto ko kasi yung yung kasunod sa mo, boss, yung rarity. As typer, dahil makikita ng typer eh. Dahil makikita FKs eh. Kasi I would say na, para sa akin investment pa rin yung mga napili mong iwan na kotse, na buuin. Kumbaga, worst comes to worst, alam ko may pera ako dito. Correct. That's what I did with medyo napaso kong konti, pero that's what I did with the 4 cars na I recently sold. I sold my FF5, yung BMW, yung Porsche, and Jimny, and then automatically diretso agad sa down payment sa bahay. So, yung partner ng misis ko nga, sabi ko sa'yo, may katuturan to mga agaguwang ko sa kotse. Kasi nabigay ko yung, I'm just, very happy na hindi ako yung naging katulad ng iba na nasunog sa kotse. Naubo sa kotse. Buti na lang, meron akong partner na kasama ko, na tumatapik sa akin. Mga kaibigan ko na tinatapik ako pag sobra na. Pero minsan matigas ulo ko, kaya rumami kotse ko eh. Pero recently, talagang tinapik talaga ako ng partner ko at ng kaibigan ko. Mga kaibigan ko. And that's the reason why also na itong Panic Lounge, yung Panic HR na store, is I'll be closing it na. Okay. Pero papalitan ko siya as a coffee shop. Okay. Kasi yun yung dream ng wife ko eh. To run a coffee shop. To run a coffee shop eh. And it's her turn now. So anong tagline nun? Isang lagok pa lang. Wait. Stress ka na agad. Panic. Magkakapanik attack ka. Isang concept. Panic arrives. Yan, di ba? With the same Ninervyusin ka na. name ng coffee shop. Hindi, magiging name is Brody. Parang papalitan Brew, rin. tapos D. Okay. Medyo nakakatawa, pero trip niya yun eh. Siya naman masusunod. Parang naalala ko si Lebron eh. Si Brony. Pero Brew Coffee. And D, I think it has something to do with the peace eh. Yung mga D, yung mga Indian, Brody, something like that. So, BREWDHI. Okay. Brody. So, target is sometimes January or February. Okay. Pero, same concept. May makikita pa rin yung mga coaching design. Pero, it will be, run and owned by my wife na. Okay. Talaga. And her friends po yung mga kasama niya. Kasi, minsan, to be honest puro kotse. Napaka-supportive ng wife ko eh. So, it's her turn now. That's why I sold all my prized possession ng medyo masakit na presyo, pero fair na presyo para siyempre buy and sell yun. And nilagay ko sa bahay, which is para sa kanya rin at saka sa anak ko. So, sa family ko. So, kaya nga boss ngayon, tayo na sobrang iba yung aura ko, sobrang blessed ko pare. Yung realization ko nga, so, hindi ako katulad dati na aligaga, na parang, I need to do this, I need to post this, I need to do some content shit. Ngayon pare, hindi. Ang post ko, recently, good vibes na lang. Good vibes. Nanalo ang Manila Auto Salon, okay, isang post. Ang guys, yung mga tao behind sa Panic is yung mga kaibigan ko. Sila Harold, sila Yuan, sila Ren, sila Kim, sila Linod. Pero yung Lester, ako yung nagpo-post doon. Pero most of the time, it's actually them. So, some people kasi, ang akala nila, Lester, si Panic. Pero si Panic. It's a group of, It's a group of friends po talaga. It just so happened na I'm the one who come up with the name. I'm the one who's parang nag-orchestrate ng mga bagay-bagay. Pero, boss, hindi ko magagawa ang lahat ng yan ako mag-isa. Nandiyan rin ng tusog. Moab TV. Na mga tumulong sa akin ng umpisa. Nandiyan ng RSNP. Tumulong sa amin. Hindi lang ako, boss. And again, sir, thank you so much for trusting. Oo naman. Panic. Nakita ko naman yung advocacy eh. Tsaka yung drive. And I saw kung ano yung kayang mangyari with the brand. The vision. The vision. Salamat. And there was a time po na, syempre, when you're
climbing up, or if you're doing something good, sometimes may mga taong you will, may maririnig. And I don't blame them. Kasi, normal yun eh. Na sino ba si Panic? Ano yung mapuprove ni Panic? Ano yung na-prove ni Panic para mapunta sa sariling level? For me, I'm not trying to prove anything. If you compare me sa mga OGs, if you compare me sa mga matatagal na sa scene, I'm nothing compared to them. Yung mga notorieties and accolades na nakuha nila, I'm nothing compared to them. Pero, and I'm not trying to steal anything or kunin sa kanila yung mga nagawa nila dati. In fact, I support yung mga OGs. Anyway, para hindi siya masyadong cheesy or hindi siya masyadong I understand kung may mga comments about sa Panic, and I respect that. Pero, and I don't blame them. Pero to be honest, ito sabihin ko on cam, I don't really give a shit. I don't really give a shit. So, hindi, dun sa mga negative comments or negative people na nakikita mo sa social media, hindi na bumabalik yung mga panic attacks mo, ganun? Well, I'll be lying kung sasabihin kong hindi na. Kasi I'm just human. Oo. Hindi pa ako cured, Siguro, kada panic attack, bili tayo pyesa. Bili tayo wing. Bili tayo kit. So, medyo madaming panic attack yun. Ang dami. Dami yun. Maji, bili tayo. May nakasal sa akin eh. I'll be lying kung sabihin kong hindi ako naapektuhan. Pero, I have a very good support system po talaga. Okay. Na alam nila yung condition ko. Okay. And, naapektuhan. Kasi, siyempre, I'm trying to do good nga eh. Pero bakit may ganyan pa? Pero then again, I don't know. Siyempre, kasi lahat ng, hindi mo lahat, normal na reaction ng tao is iisipin na may ulterior motive. Usually. Totoo. Di ba? Hindi normal yun. Kasi di ka na, tanga, na may nakita ka, okay, good si Fanny. Oo. Normal lang. Pero, I think, for the past year, and there's been a lot of challenges naman po, and there's a lot of reason for me to not be me right now. Na hindi ako yung ganito ngayon. Pero hindi ko pinili yun. Kasi, boss, kung tutusin, kaya akong pumutok, sumabog ngayon. Tapusin ko yung taon ng malakas. Pero mas pinili ko pang bumalik sa normal eh. So going back to dun sa kotse na nanalo nung auto salon. Yes. It was the FL5, di ba? Yes, boss. Di ba dalawa yung naging FL5 mo? Isa lang. FK8 ang dalawa. FK8 ang dalawa. Isa lang FL. Yun pa rin yung dating FL5, yung na-feature. Yung na-feature natin sa Pinoy Builds. Yung black. Okay. When you were building the car, meron ka na bang, naisip mo na ba na one day, yun ang ending. I'm building this para isali sa show? No. Never, pare. So, bring us back to the conversation na napapayag ka na isali sa yung kotse sa show. Nag-start yung conversation, ang dapat talaga is S2. Okay. S2000. Tapos nakausap ko si Joel ng JDM Underground. Si Zap. Ang sabi niya, hindi ka naman si S2 eh. Si FL5 ka. So, September, kakatapos lang ng takbo nun Kakatapos lang ng takbo ng Sailun. Time attack nun. Nag-place pa na first yung FL5 na yun. Time attack. Battle scarred talaga siya. Ramen chips. Sabi ni Boss Joe, sabi niya, FL5. Sabi ko, anong build gagawin ko? May spoon na. So, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, ang idea namin ni Hored is i-HKS mo. So, nagtanong ako sa tropa, sa community, sino ba magbibuild ng HKS dyan? Kasi pag nasa circle ka ng mga nagbi-builders, usually nag-uusap-usap yun kung sino ba yung nagbi-build niyan. Oy, magbi-build si ganito Alam niyo na yung mga project. Alam niyo na yung mga project. So, nagbigay ng basbas sa akin si DC na hindi siya magbubuo ng HKS. Nagbibigay din si DC Racing si Alfie. Nagbigay basbas rin sa akin si Zonac. Si Richard hindi siya magbubuo ng HKS. So, nagbuo ko ng HKS na FF5
na hindi lang normal na HKS na sinalpak mo yung kit. Nandoon yung panic, tapos nandoon yung inner peace sa loob, tapos na evasive, tapos yung kit niya is binody color ko. You made it your own I then? made it my own po. Hindi siya yung tipong Off the shelf? off the shelves na binili. Kasi yung wing pa lang, panic yun. Hindi ko Oo, stickers yun, paint yun. Gawa ng... Ang ganda nga pag nakabukas na Oo. pag nabukas. And ang rami naming pagtatalo ng builder ng nag-prep si Restoration. Kasi iba-iba kami na idea. Okay. So, Kasi syempre si Reb, alam niya yung winning formula eh. alam niya, Tapos ikaw naman, ito yung wild card na biglang pumasok. Iba yung... gusto ko eh. Oo. So you don't care kung manalo hindi, basta ito yung gusto ko. Yun. Exactly po. Yun ang sinabi ko. Ah. Sabay-sabi ni Oreb, hindi pwede. Kailangan manalo yan. Kasi, FL5 mo yan eh. So, you have one shot. You cannot, hindi mo pwedeng isali ulit yan next year Oo. Hindi mo isali ulit yan kasi Redundant na. You only have one shot and you need to make it count. So, Tama. kami, ni Sir Horeb, and nag-agree kami na instead na kulayin yung carbon sa sidings, iwan na lang na carbon, pero nag-agree kami sa kulayin yung kits, lagyan ng panic, tapos, yun na. The rest is history. Tapos it was your first time to enter a car show. First time, I was fucking shocked, pare. To win the best modern Type R. Ecstatic, tol. Sobra, tol, And then, nandun na ako sa booth ko, And then, tangina, tol, di ko ina-expect na tatawagin yung pangalan ko na best sa tuner car. Best of show. Tol, best tuner car. Best of show. Major award yun, tol. Oo. It's not something na you can buy, pare. It's not something na you can buy. Let's say sa karera, tol. Pwede kang bumili ng part na mabilis eh. Pero yung award na yun, parang cannot buy. Earned Kasi talaga. ang criteria naman sa show is not, kumbaga sa karera, you have the equipment, yung kotse, tapos you have the skill of the driver, di ba? Sa car show kasi, you have the car, Judges. you have the execution, ang pagalingan ng Correct. execution. And you have different judges na needs to be aligned or need to give you yung score na ikaw mananalo. And nung tinawag ako, pare, tol, I cried, pare. Talaga? I cried talaga. Kasi yung pagod ng team ko eh. Tol, to be honest napagod ba ako doon? Hindi. Kasi nagpapahid-bahid ka lang. Bahid-bahid lang ako. Sino yung nandoon everyday? The boys. The boys. Sino yung nag-build? Sino yung nag-prep? Si Oren. Si Reb. Napagod ba ako doon? Hindi. Hindi ako magpapaka-hypocrite sabi kong, Pero whose idea was it in the first place? It was my idea. Okay. So, it was my idea. Pero execution, nagpagod na doon. It was the boys. It was Oreb, Tani Crew, my friends. Yun talaga. And short time lang yung preparation nyo dun di ba? Preparation is about a month. Kasi September, nag-prep na kami. Na idea. Hanggang nakapag-come up na kami ng final draft. And we executed it October last day. So, to say na tinapos namin yung build in 14 days, no. Not really. Maybe some guys chose the wrong word. Pero, yung execution, about a month. A month and a half. A month and a half. Pero it's a short time pa Short rin. pa rin. It's a short time. Kasi iba, for example, ngayon yung show, kinabukasan, nagpe-prepare sila for For the next next year. show. Correct. Oo. And I don't mean no disrespect po sa mga nagbi-build na ng isang taon, 6 months, 8 months. Kumbaga, I respect those guys. Sobrang, I look at them as an inspiration din. And I don't mean no disrespect na matapos namin yung build ng 13 days. It was not 13 days. It was, maiksi pa rin. 1 month and a half, maiksi pa rin. Pero, paano ba, without any sugarcoating, it just so happened na we know what to do. We know what we want. It's not hard to paint. It's not hard to put parts. Kasi boss, buo na yung kotse. It's a tuner car. That car
that car nag-race talaga yung May kotse. provenance din yung kotse. Oo, may record siya nag-race. So, yung parts po itself is nandoon na from the beginning. Ang pinalitan lang doon is yung brake kits, and then yung pintura, and then prepping. Yung wheels, di ba hindi nagkasya daw yun? Hindi nagkasya yung wheels. Yun, eh. Ang nangyari doon is nag-GTS 6 ako na Brembo, hindi pala kasya ang 18s. Okay. So, ang ginawa namin is bago namin pinasa yung spec sheet, is bago namin i-finalize, kasi you have a day Yes. sa Igres tinapos na namin lahat. Tapos saka namin pinasa yung spec sheet sa first day. Well, I would say naman yung preparation sabihin mo for the show is 1 month or so. Pero yung preparation na talagang ginawa doon is from the time na first time mo minodify yung car. Hindi, kasi hindi naman niya in-expect na isasali. Pero ibig sabihin ko, minodify mo siya na as a tuner car. To the point na yung race, kasi sabi mo nga, a race car will always be a show car. Na feeling ko dyan, ang preparation time will start the moment na you decide to join the show. Okay. Diba? I decided to join the show May. Oh. Matagal na, pero S2. Oh, yun. Modified na kasi yung kay Lester. So, kumbaga, hindi, kailan mo holiduhin lang natin kailan mo inisip na, sige, FL5 na lang. September. Oh, yung September ang start ng prep nila. September ang prep. Well, madi-decide mo yun. October, November, di ba? Mapagde-decide mo yun kasi, alam mong, buo na. Last week, September, ganun. Pero, yeah, to be honest, the moment yung sinabi mo, boss, is true rin. Kasi I was building the car to be a tuner car kasi it's meant to race talaga. Oo. At the same race car talaga yun yun. And then, nung the moment na mag-decide ako na yun na lang ipapasok ko is end of September. So, I'm not gonna sugarcoat things. Maiksi talaga. Maiksi din. Talaga. Pero again, with all due respect po sa mga nagbibuild na matagal, nire-respeto ko po yung mga yan. I'm not trying to take away yung mga paghihirap na ginawa nila, yung mga dedication and commitment nila. Pero then again, we also need to understand na ang team ko po dito is veterans. Ako, ang nag-execute. Kasama ko po dito si Horeb. Alam na rin ginagawa nila. They know what they're doing. Multiple times po na winner ng best tuner car po si Sir Horeb. And nandun po yung... Alam niya na yung recipe. Alam niya na. And ikaw lang yung kumukontra sa recipe niya. Ako lang. Buti na lang nagkatagpo kami in the middle. So the question is, will you do it again? Definitely. Iba din yung rush, iba din yung... Iba, pare. Alam mo, kasi iba na yung pressure niyan. Tol, iba na. Alam mo, Tol, boss, ito nakakatawa. Pag kinikwento sa akin ni Sir Horeb yung preparation niya, o yung mga tao na nandoon, parang tataranta sila. Sabi, why? You're just prepping a car, build mo lang, okay na sabak. Pero iba pala, Tol. Lalo lang, sabi mo, you have plans of doing it again, di ba? You've won it once, pwedeng chamba. But if you win it twice, iba na. So yun yung pressure eh. Ando na yung iba na, it's a different level of pressure. Alam mo ba sinisip ko? Hindi na ako sali, puta. Para walang bawi. Pero iba din lang, back to back. Pero, yung kumaga, yung sasalihan niya ngayon, hindi na siya yung modern tuner. Oo. Malay mo, iba na habol mo. Secret na. It's too early to tell. Kasi nga, bigla nag-switch to S2 to FL5. It's too early to tell. Baka ilabas din. I'm expecting siguro ilalabas din yung S2 soon, di ba? For sure, sabihin na natin siguro para mas maganda yung game, early prep, S2. S2 DC2. S2 DC2. And magugulat kayo dito sa collaboration na ito. Kasi, hindi lang JDM yung kasama dito. Malay mo, may Hardcore Manila. Kasi naging very controversial yung Manila Auto Salon na huli. Okay. Kasi, there are two groups na you can say rivalry, di ba? You can say street rivalry. Magkaaway. Sabihin na natin. Pinipilit niya na i-sugarcoat it. Magkaaway.
Tapos, after everything, biglang nag-post na nagka-truce, di ba? Yes. You were there. Nandun po I was not there kasi day 1 and 2 wata ako nagpunta. Day 3 nangyari yung truce, di ba? Day 3. Day 3. Take us back to that day. Okay. There's a bit of commotion. Kasi tol, booth nila nandun. Hardcore, booth ng JDMU. Tol, 2 hakbang lang. So, it's bound to happen. It's bound to happen. So, pero teka lang, the placement of the booths were random lang ba? Nagkataon lang? Nagkataon lang. Okay. Kasi, I don't know sa group nila, sino ba yung Autogenics ang nasa grupo na yun? Na puro hardcore Manila. Tapos, kung kailan sila nag-book. Pero kami, nag-book pa kami March eh. Okay. March, April, magano'n. Nag-book na kami. Anyway, kaya yun yung boost ko. Kasi yun yung boost dati na placement ni Restoration. Sabi sa'yo, dun siya eh. So, hindi siya yung parang pinagdikit. Anyway. So, going back, yung sa araw ng linawin ko lang, for those na hindi nakakalam, si Lester is a part of JDMU. JDM Underground. Apo. And then, ayun nga, going back po, nung may commotion ng konti, hindi ko na details hindi na masyadong details, pero may commotion ng konti, tapos sabay, yung leaders ng grupo ng JDMU, yung leaders ng grupo ng Hardcore Manila, I think, to show respect, I'll mention their names. Okay. Si Sir Joel, si Boss Joel Sapanta, at saka si Boss Henry Bird, nag-usap sila with the help of other senior groups po ng Hardcore Manila and other senior members ng Hardcore Manila and other senior members ng JDMU. And naglabas ng sama ng loob. Okay, nag-forum, gano'n. Naglabas, boss. Talagang 1 hour. Nag-uusap lang sa dulo. I was watching them and nanonood ako sa parang mukhang magiging maayos Kasi sa level ng sigaw, hanggang sa bumababa na yung usapan, nagtatapikan na ng likod. So, umabot sa sigawan talaga. Oo. Sigawan hanggang bubaba ng pababa yung tone hanggang sa nakikita mo nagtatapikan. Okay. Pare, is this really happening? Surreal, no? Surreal, pare. So, sabay, nagulat na, it's done. Para sa kultura. That's what Joel and Hardcore Manila told us. Para sa kultura. Bakit pa tayo magbabangayan? Ang tatandaan na natin. Imbis na maging inspirasyon tayo sa mga nagkokotse, ang ginagawa pa nating ang pinapakita pa natin sa kanila is pagiging separatist. Division. Instead of sa one passion. Isang grupo. Kung ano man ang build mo, kung Euro spec o JDM spec yan, basta kotse yan eh. May nangaasal pa nga kay Red sa isa sa mga panic. Euro spec na sana sa iba-iba yung... Pero sabi ko kay Red na, nakakatawa naman kasi talaga. Yung Euro, sige lang Euro spec. Kasi iba-iba yung kulay ng panels niya. Pero hindi alam na iba. Kaya Euro spec yun. Yun talaga concept nun. So, galing sa iba't-ibang kotse yung panels niya. So, sinubukan lang kunin yung kulay. Hanggang sa nag-iba-iba pa rin yung kulay. Ano lang, matakas ang tiwala sa process. Oo. So, sabi ko, tol, imbis na mahiya ka, embrace it. Yerospec yan. Yerospec yan. Hindi yan yung mga rat-rad, mga rat-look. Yerospec. So, pero meron din yung Yerospec. Ang founder nun, si Reds na, Street Elites. Boss, Hardcore Manila, JDMU, hindi lang silang dalawa. Lahat ng other groups should be working as one. Yeah. Right now, Hardcore Manila, JDMU is already working as one and other groups should follow po. And I'm pretty sure, pag nagsama-sama yan at nagsabay-sabay mag-display, it's going to be a good fucking show. Ang ganda nun, boss. Diba? Ang ganda nun. Parang fiesta. Oh, it's going to be a good fucking show. Shake hands, hug. Then, tsaka ilabas nila lang lineups nila, yes. di ba?
Di ba? Wild yun. Yun na yun. Nandun yung competition, pero it's not Friendly, friendly, pero competition. No, I mean, for an outsider's point of view, sa makakapunta sa event, di ba? Ang ganda nun. Oo. Luluwa mata mo talaga doon. Ang ganda. Ang ganda. So, di ba kasi ikaw, bago pa lang sa kotse-kotse scene, Opo. nagkaroon ka ba ng, anong na-feel mo or anong na-realize mo nung nakita mo na may ganong issues din pala sa car community? Na di ba kabago-bago ka, tapos ganito pala dito. Na-sense ko na, noong una pa lang. Kasi namimili ako ng sasalihan nun. Pero, knowing Pao, si Boss Pao, kasi hindi pa ako magaling sa kotse, mahilig sa kotse, nakikita ko pa lang sa, saan sa inyo, sa Sprint, nadadaanan ko lang yung car wash dati. Naka-alto pa lang ako. Anyway, kaya pinili ko JDMU. Pero alam ko na from the beginning na, syempre, bago ako sumali ng JDMU, may screening process yan, alam ko na may away, may something. Pero, nagulat ako na bakit ganun? Bakit ganun? Mabot sa ganung point? Oo, bakit personalan? Parang, hindi ko sinasabi kung kaninong party, both parties na lang. Both parties may fault dito. Nadadama yung pamilya, nadadama yung anak. Parang that's bullshit. Pero, to be honest, I was since I'm a good soldier, and I'm with JDMU, of course, I'm going to fight with JDMU, alongside JDMU. So, kasama rin ako doon sa mali. Kasi instead of me trying to fix things from the beginning, I don't have the capabilities to do that. Member lang ako eh. So, I'm a good soldier and I respect structure. Sumusunod lang ako. Hindi naman dahil sa inuutos nila sa akin. Walang inuutos Pero that moment, I felt na it's my obligation to protect JDMU. So, being a good soldier, that's what I did. Pero, nung nakita ko nagbati, okay. Tangina yan. Hindi ko na, plot twist pare. Plot twist talaga. Kasi both parties, alam naman natin, tangina, katabi natin JDMU, tangina, katabi natin Hardcore Manila. For sure yan, latagan yan. Pero for sure, ma-pride rin yung mga yan, di ba? Oo. Totoo, boss. Parang nga kaming gago ni Boss Richo eh. Kasi nagtatago kami ng relasyon namin eh. Kasi tropa kami. Kasi si Hardcore. Tropa ko si Boss. Parang yung Romeo and Juliet. Nagtatago, hindi namin kami nagpo-post, hindi namin sinasabi. Tapos nung nag-ayos-ayos na, tayo na, okay na. Hindi na natin kailangan tago yung relationship natin. So, masaya, boss. Masaya. Nung unang, to be honest, hindi ako magpapapokit din sabihin ko na, nung una pa lang gusto ko magbati-bati. Hindi. Unang araw gusto ko putang ina. Away! Hindi away. Pero, usin lang ng kotse ko. Ganun eh. Pero nung, malinaw na lahat, puta. Hindi pala ganun. Tsaka tatanda na rin kasi. Nakakabutang. 42 na ako kung makikipagkawin ka sa kotse, pare. Lahat naman tayo, pare, may link sa kotse. And I respect Hardcore Manila. I understand Hardcore Manila kung ano yung ginagawa nila that time. And ganun din yung ginagawa namin that time. Kasi, we are protecting our family. Hardcore Manila's family, JDMU's family. So, I respect that. Yun naman ang gagawin mo pag may pamilya ka eh. At least nakita nila yung common ground. Correct. Natuwa ako, boss. Tsaka ang galing lang kasi dun, kumbaga parang ano ba yun? The main stage napaka-cliche yung nangyari, di ba? Parang Cinderella story talaga na. Kasi siya parang, di ba, ito na yung event of the year na inakatay ng mga tao di ba? Parang galing lang din. Plot twist na. Grabe, boss. Grabe. Ang wild. Wild talaga. And, sobrang wild kasi maraming tiga-south na Hardcore Manila rin eh. Na kaibigan ko rin eh. Na hindi ko ngayon na-message. Kaya nga isang magkakakilala eh. Isa ating mga tiga-OSNB dati na mga naka-FK. Hindi ko ngayon ma-message dati. Sila na Hindi ko ma-message ngayon. Kasi Hardcore Manila na pala. Sabay, putang na, ngayon okay na. Pwede na ako sumali ulit sa run nila. Pwede sila sumali sa run namin. Yun na nga eh. Isang grupo. Different group pero wala. Same advocacy, same passion. Kotse lang. Sa kultura.
So ito naman hindi na tayo magpa-panic question of the day kasi andito si Panic eh. So muna tayo, GP Lubricants question of the day. Yes. There's always two roads in life. Tinatawag na high road and hard road. Okay? So, to give you a background, ang hard road is a tedious journey. Long journey. Hindi, tedious journey, pero alam mong may reward sa dulo. Mm-hmm. The only catch is, hindi mo alam gaano kahaba yung journey na yun. Okay. Okay, that's the hard road. Okay. Andito naman yung high road na masaya, pero hindi ka sigurado kung may reward sa dulo. Which one would you choose? The high road or the hard road? Boss, In life, in life or in general? matagal na ako nasa hard road, pare. Dati pa. And gusto ko na dun sa high road. Na gusto ko exciting na muna agad. Okay. Hindi na ako Na kahit hindi sigurado kung Hindi may, sigurado. may pupuntahan o wala. Dun Basta ako- masaya. Masaya na agad. Tapos na, tol, 16 years ako sa call center, pare, mag-hard road pa ba ako ngayon? Di ba? Doon ako sa high road. High road. High road na. And shout out sa GP Lubricants. Kaibigan po namin yan. So, So- would you say na dinadaanan talaga ng tao yung dalawang Both roads talaga. Yes, boss. Kasi you always have a choice eh. In every situation you put yourself, you'll always see two choices eh. Mm. The high road or the hard road. So nasa sayo na yun. Kung alin yun, doon yung kung mauuna. alin yung Siguro, boss, nandun na ako sa dulo ng hard road na yun. inabot mo yung dulo ng hard road. So isa sa mga tao na nabiyayaan ng maiksing timeline pagdating sa hard road. And Na baka, inabot mo yung dulo. Oo. malay mo, boss, Totoo. madapa ako ulit. Huwag naman sana. Pero, yun nga, kaya dapat meron kang matibay na support system. Sumalengkwang ka man o maano ka man, itutulak ka pabalik. So ano mo? Hobby dynamics question of the night. So, ano ma-advise mo sa mga viewers natin when it comes to self-care? Self-care. Okay. Maghilamos ka araw-araw. Maligo. Ito, boss, Ano, teka lang, self-care, mental, Mentally, yeah. physical. Kasi yun yung promote Okay, mental health. Coming from someone na pinagdaanan yun, no? Ano, boss, recently may nakausap ako na battling, mas severe pa yung anxiety sa akin. And gusto kong sabihin sa kanya na everything will be okay. Pero hindi eh. Hindi. It will be hard. It will be harder eh. Pero self-care, let's just put it this way, boss. Sleep early. Kung Katoliko ka, naniniwala ka sa Diyos, ang huling isip mo, Diyos, pagising mo na umaga, pasalamatan mo, Diyos. Tumingin ka, kung may asawa ka, tumingin ka sa tabi mo, nandun yung asawa mo, maging grateful ka doon. Kung may anak ka, nakikita mo, maging grateful ka doon. Yun lang. Ang problema, di makawala yan. Sabihin ko sa'yo, okay lang, tibahan mo na yung loob mo. All that shit. Yung inner peace is yung sama yung mga family mo. I'm not gonna give any advice na you can do it. Just be strong. Kaya mo yan. Pagdadaanan mo yan. Kasi sa mga, meron talagang severe depression, hindi nila kaya. May hirapan. Kumbaga, you just have to find happiness in little things or the things that is around you. No? And laban ka lang. Laban ka lang. Yeah, gano'n. Be grateful. Bago ka matulog, isipin mo rin Diyos. Pagising mo, isipin mo yung Diyos, pasalamat ka. Be grateful, boss, katulad sa mo, sa meron ka. And yes, sige, sasabihin ko, laban lang. Mahirap na laban, ha? Mahirap na laban yan. Sometimes, yung akala mo kakampi mo, akala mo kalaban mo minsan. Ganon ang depression, anxiety. Pero laban lang. At saka yung suicide is not an exit. It's never an exit kasi ikaw namatay ka. Pero yung family na iniwan mo, the burden that you left, mas nagbigay ka pa ng problema lalo. There's always a solution. Even though yung solution na yon is sobrang hirap, pero merong solusyon. Ahala lang natin minsan, yung mga nag-isip na ganun, wala. Pero meron, guys. Merong solusyon. And
This is very personal, boss. Mm. It's up to you if you're going to include this in your video. My uncle died. Shooting himself. Neto lang? 2009. Okay. Pero may solusyon eh. Nabangon nga namin eh. So, may palaging solusyon. Akala nyo lang wala. Pero may solusyon. Palagi. Mahirap lang isipin minsan, pero minsan nakala mo corner ka ni. Pero hindi pare, may solusyon palagi. Good. Meron ako ng panic question. Sige. Kasi, total. Bigyan mo muna si Boss Des. Okay, panic question. Para kay Mr. Panic. Boss, wag mo isa amin nagpupuna sa ulo. For those watching na nagkakaroon ng inspiration sa ginagawa mo, who also wants to have or achieve what you have, ano ma-advise mo sa kanila? Don't imitate me. You can copy me, pero you cannot replicate me. You cannot replicate what I did. Find your own path. Find your own way. I know yung karamihan sa naniniwala sa panic, alam ko, ang intentions nyo is pure. Pero you need to find your own way. Hindi ko sasabihin na, tiwala lang sa brand, sa panic, hindi dito yung panic para sa inyo. You need to find your own way. Find your own inner peace. So would you say na tsambahan mo lang to lahat? Yes. Then, for me, naniniwala ako sa destiny. Okay. Matagal ng latag eh. Matagal ng latag, pare. Pero binabago lang yan ng nasa taas. Kung paano yung actions mo sa mga situations na binibigay na sa'yo. Doon lang nababago. The hurdles, no? Doon lang. Pero matagal ng latag kung ano yung nakaplano sa atin. Nakachamba? Yes. Maybe, yes. Somehow, chamba. Pero boss, ganito yan eh. Sabi nila may pera kasi si panic. Pero tol, may pera na bobo May pera na wala nangyari. Diba? May pera na wala pa rin naniwala. Pure kasi intentions ng panic. Pure talaga. Pure talaga. Pure intentions. And sabi ko nga palagi sa mga kaibigan, kung kaya, bakit hindi? So, kung kayang tumulong, bakit hindi? So, yun. Siguro, chamba. Kaya rin siguro, no? Kasi, like, if your intentions are pure talaga, laging nakakagulat yung mga actions mo. Inagulat in an outsider's perspective kasi syempre yung outsider's perspective iniisip na sa simula lang yan. Babagsak din yan. Tapos gulat mo. Gulat. Hindi, babagsak din yan. Gulat mo ulit. Hanggang sa, okay. Tangin, totoo pala. No. Sunod-sunod, boss eh. Arami lang rin talaga sumuporta. Kayo, boss. Sila boss coach. Mga unang sila boss mo, mga unang naniwala. Sa mga panic eh. Hindi ko na mga panic eh. Sa mga maraming salamat talaga. Boss, imagine dati pinapangarap ko lang maging part ng kotse. Sabay. The industry. Sa industry. Alam mo yung makasama lang ako. Dati nga, boss, pangarap ko lang magpakarwa sa Sprint. Ngayon, yung Sprint, kaibigan ko na yung may-ari ng Sprint. Tapos, pangarap ko lang mabilong sa isang group. Sabay, JDMU. Tapos sabay, kasama ko na yung JDMU sa Manila Auto Salon. 2 JDMU pa. Panic X, JDM Underground. Sagot ko ba yun? Hindi. Naglabas ka silang pera eh. So, hindi naman, mahirap explain, boss eh. Kasi sometimes, cheesy eh. I don't wanna sound cheesy eh. Tsaka feeling ko, nagulat ka rin sa inabot. Tol, gulat na gulat, bro. Pati ikaw mismo nagulat. Gulat, tol. How do you feel? Di ba, recently, nakikita ka pag nag-live ka, biyahe-biyahe here and there. How do you feel
kapag may nakita kang kotse, na as in zero, hindi mo talaga kilala, as in random, na may panic sticker. Tol, bumubusina ako. Hinahabol ko, chong. Binubusina ko. Tol, arami nagpapapictures, tol. Arami nagpapapictures. Minsan, may magsusulat may mag-order. Tapos sabihin, mag-write ka naman letter kasi birthday. Nice. Ko siya sa boyfriend ko. Para ito naluluha ako, chong. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na gano'n na si Panic. And, speechless. Genuinely speechless, pare. So how do you see Panic in the next 5 years? Panic will definitely be toning down. Paano? In a way of, let's say, visibility. Kasi we will be focusing more on races. Kasi that's what I really love doing. And that's what my guys love doing. We will be less active sa car shows. Pero I don't know, parang hindi ko alam to eh. Pero definitely 100% sure I'll be focusing more on my family. Okay. 100%. They'll see less Panic sa 2026. Not because we're dying or not because it's by choice. Kasi we don't want to keep doing what we're doing. Alam mo yung pare if we're going to do something, we want to be at our 100% eh. Every time. Pero pag hindi kami 100% o hindi kami sure kung anong gagawin namin, might as well not do it. So, by 2026, we are not sure what to do. Okay. Kasi nga nasa high road na si Lester. So, hindi niya na. Good point. Yeah. May question ka ba? Wala na. So, anong masasabi mo? I mean, what can you say sa mga, sa mga non-believers pa ng Panic movement? It's fine. Not to, na hindi maniwala sa Panic. That's normal. Walang good and evil kung lahat puro good eh. Di ba? Walang langit at lupa kung lahat nasa langit. O kami nasa lupa. Nasa impyerno, di ba? It's okay. And I'm not trying to impress everyone, pare. Yun. As I've said, I don't give a shit if they don't believe sa Panic. We just do what we want to do at saka kung ano yung gusto namin gawin. Pero, I respect them. Yeah. So, any last words sa mga fans, followers ng Panic? Sa mga kaibigan ng Panic, sa mga followers and fans, parang, di ba? Di ba? Ang weird. Alam mo na yung nabibili mo na sinasabi mo sa mga previous followers. Ang weird, di ba? Ang weird eh. Sa mga followers and fans, believers, Paniki. Sa mga paniki. From the bottom of our hearts po. On behalf po sa mga Panic. Maraming salamat. Dahil na sa inyo, boss. Mga naniwala sa Panic nung umpisa pa lang. Boss, maraming salamat. Wala si Boss Kuchi dito. Boss Kuchi, salamat. Basta boss, maraming gusto kong pasalamatan. Kaya pag nagpo-post ako, boss, alam mo kung na nag-post ako, sabay may nag-message, uy, may nag-like. Ay, puta, hindi ko natag sa'yo. Ang natatag mo yun. Di ba, pare? Puta, ang daming gusto kong pasalamatan. Kaya gusto ko. Thank you so much sa lahat. Sa lahat. And, thank you rin sa wife ko, sa partner ko. Thank you rin sa Panic crew. Sobrang salamat talaga. And, promise ko sa iyo, hindi kami magbabago. Break even lang, masaya namin. Malugi lang, basta promise pare. Masaya namin. It's not always about the money. Yeah. Thank you. Thank you so much. So, invite mo sila sa Panic sa Gads Drag Racing Part 2. Okay po. Sa Panic sa Gads Drag, sa Batangas Racing Circuit, December 6 and 7. 3 categories po ito. Sportsman, Hot Street, at saka Expert Class. Ang dapat 2.5, pero dahil nandito sila, boss,
Ang registration fee lang is 2,000 pesos. Oh. Dapat 2,500 pero 2,000 pesos ang registration fee. Everyone is invited po. Kung magkaroon man ng aberya like ulan o anything, i-reschedule natin yan for sure, 100%. And yung cash price, hindi po ganun kalakihan. Hindi dahil sa, well, ayoko rin masyadong masaktan kasi hindi po tayo kukuha ng sponsors. Wala po tayong sponsors. Out of pocket. Out of pocket po. Price is 20,000 sa champion, 10,000, and then 5,000 po sa dalawang categories. Tapos sa Hot Street, I'm not sure, maybe 15, 5 and 3, something like that. Pero hindi naman nagkakalayo. Pero kung parehas ang registration fee, dapat parehas ang price. Diba? Kaso mamaya sasadbagan na naman. Bahala na. Basta ganun yung price. Flexible lang. Dali na makausap si Boss. Flexible. Tsaka mamimigay ng ang tulong ng mga sponsors is not cash. May mga giveaway sila. Sa nanalo. So, siguro yung GP Lubricants, dyan, AMS Oil, dyan, mga motor na dyan, magkampi-kampi lang, di ba? Why not? To make everybody happy. To make everybody happy. Tapos meron pa rin yung from losers bracket na lagyan natin. Oo. Meron, di pwede yun mawala. Di mawala yung losers bracket. Yun ang maganda. Meron. Pag kinatay mo lahat ng losers bracket. Ang hindi lang natin magagawa, boss. Yung trackbuhan. Sayang ang Sayang training naman mo. yung training ko. Sayang. Pero losers bracket hindi mawala. May cash prize yun. Kasi yung trademark ng Yun ang maganda. Dito ko lang na pag natalo ka at nag-succeed ka, angat sa sa winner's bracket, may premyo ka na agad. Mali mo, pag akit mo ba sa winner, champion ka ba, put another na naman. Doble. Merong cash prize ang losers bracket. So, pag-uusapan pa kung magkano yun. Pag-uusapan pa kung magkano, pero definitely for sure. Meron. At mas malaki sa dinare-register nyo. For sure. Sayang mo, 36 seconds pa naman ang quarter mile time niya ngayon. Nag-practice. So I think that's it for this episode of... Yung store, sabi mo mag-close down na. Will it be relocating? Hindi po. Papalit lang po talaga kami ng concept. Instead of Panic Lounge, gagawin na gusto kong irregalo sa misis ko na maging coffee shop. Coffee shop na. Kasi it's, I guess, it's her time naman. Kasi wala man lang katouch-touch ng babae itong lounge. Siya yung nagpakahirap din. So it's her time. Okay. It's her time. Magko-commence po ulit yung operation o mag-start po ng operation ng coffee shop siguro mo mga February. So saan nila pwedeng bilhin pala yung mga merch? Sa online store pa rin ng Panic. Sa Facebook. Nandoon pa rin po. Stickers, merch. Chef Nabs. Ano to? Saan? Sa stories ng Panic. Okay. Pero natry namin TikTok. Sabi ni ayun. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much. Salamat. So that's it for this episode of Soup Talks. So this is not going to be a regular posting. Mapapost to earlier. So most probably Monday or Tuesday post na natin to. Para may time para sa invitation ng sa drag. Sa drag. Thank you so much. Salamat. Thank you. Yes. Sana kung sa mga questions nyo regarding sa Panic, nalinawan na kayo ngayon. Oo nga. So kung nabilang nyo ako ilang beses nagpo, comment down below, may premyo pa. Kung tama yung sagot, kung sino una nag-comment may 1,000. 1,000. Na Gcash send ko kay Don Roman tsaka kay Boss. Bibilangin ko yun. Sasabihin ko sa asawa ko, mag-comment ka na agad. Negative, disqualified yung mga kamag-anak at saka kaibigan. Sige. Thank you ulit. Thank you. Tol, bale, Yes, brother. nagkaroon kasi ako ng interview with Tusog. Tinanong nila if totoing about sa truth ng Hardcore Manila at saka JDMU. Can you tell yung story sa side mo kung anong nangyari? And what do you think? Anong comment mo yun? Wala, sa akin lang naman, brother. Kaya lang naman ako umawat tong araw na yun. Simple lang naman Kagaya ng sinabi ko, di ba? Na unang-una, yung mga roots,
yung mga veterano una-una, sila yung mga may issue eh. So, dapat, tayong mga members, hindi natin hinahayaang madama yung sarili na hindi, ako naman, point of view ko lang, kaya lang naman ako umawat. Dapat kasi, hindi tayo na-define kung anong sticker yung nasa atin sa car culture. Diba? Dapat hindi basis ang sticker para magkaroon tayo ng samahan. Tama. Sa car community. Diba? Tama. Yun lang naman yung sa akin. Kasi, unang-una, hindi ka naman kasali sa away. Bakit mo sinasali yung sarili mo sa away? Tama. So, kaya ang ginawa ko, di ba, pinag-usap-usap ko sila kung sino yung mga may issue, kung sino yung mga may problema. Tapos, yung mga members na wala namang beef or ina sa isa't isa, di ba, tahimik lang tayo. Tama. Magkaiba tayo ng grupo, pero dapat hindi tayo nakikisali. Tama. Kumbaga, kung sino lang yung may issue, sila lang. Tama. Wag, let's not get ourselves involved sa away na hindi tayo involved. Tama. Kasi parang ikaw, brother, tayong dalawa. Magkaiba tayo ng grupo, magkaiba tayo ng paniniwala pagdating sa iba yung paniniwala nyo sa JDMU, iba yung paniniwala namin sa hardcore. Pero tayong dalawa, as a magkaibigan and a car enthusiast, hindi tayo separated. Tama. Kumbaga, pagdating sa auto, alam natin yung gusto natin. O, kotse lang. Alam natin yung hilig natin, di ba? Tama. Kumbaga, magkaibigan pa rin tayo. Hindi tayo na-define ng sticker natin. Tama. So, stickers don't define you, boss. Hashtag, kanina ginamit mong hashtag, boss, na napag-uusapan natin na gagawin natin sa future. Hashtag, it's just stickers? Parang ganun. Hashtag it's just stickers or stickers won't divide us. Won't divide us. Solid, boss. Boss, any hindi naman last words, pero yung final words about sa issue na to, about sa truth na to, para, again, Hindi ko kanina, kung sino yung may issue, sila magayos. Pag-usapan na nila, di ba? Yung hindi involved, wag sumali. Yung involved, mag-usap. Kasi at the end of the day, nasa isang car culture tayo ng Pilipinas. Yun lang naman yung sa akin. Thank you. So Rick, do I have your consent po na i-share tong video kay Tuso? Sige, brother. No problem. Thank you. Ikaw ba? Salamat. Hindi na namin tatago yung relationship natin. Bakit pag nasa camera ka, si Rick, tawag mo sa akin? Pero pag walang camera, tawag mo sa akin, babe. Baka malaman nila, no? Thank you, babe.